Binibining bughaw, pangunahan ng panalangin. Danabangat sa panalangin. Opo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Santo. Ama, maraming salamat sa araw na ito. Maraming salamat sa biyaya at sa pagmamahal. Mabayan po kami sa lahat ng aming gawin. At nalilito kami sa mga kailangan po at maraming salamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Santo. Amen. Maraming salamat. Bago kayo umupo, ay isaayos niyo muna ang inyong mga upuan at pulutin ang mga kalat sa ilalim nito. Pagkatapos ay maaari na kayo umupo. Makinig kayo sa aking mga alintuntunin. Una ay panatilingin malinis ang silid-aralan. Nakikinig ba ang lahat? Opo. Pangalawa, makinig kayo kung may nagsasalita sa harap. Pangatlo, huwag gumamit ng gadgets kung hindi ito kinakailangan. Sekretarya, maaari ko bang malaman kung may liban ba ngayon sa klase? Sino ang sekretarya dito? Ako po. Meron ba ang Walang liban? liban. Maraming salamat. Ngayon, ay aking pumamaya kung kailan ang mga layunin na dapat isaalang-alang hanggang sa pagkatapos ng talakayin. Basahin ng sabay-sabay. Nakakatayan ang mga pangyayari mula sa binasang kwento na nagpapakita ng kultura at kaugalian. Napapalagahan ang mensahe ng hatid ng kwento na iisultan si Piano. Naisasagawa ang poetry street na nagpapakita kung ano yung bayan ang ginawa. Maraming salamat. Ngayon, ating balikan kung ano nga ba ang ating talakayin sa nakaraan nating pagkikita. Maaari niyo bang itaas ang inyong kamay kung gusto niyo sumugot? At kung walang sasagot ay magtatawag ako. Binibining mo, Tanes. Ang tinalakay sa unang tinalayan ko ay dula at mga elemento nito. So, doon ay tinalakay ang script, tauhan, director, at ang tanghalan. Maraming salamat. Si tahimik ang lahat. Parang nakikita ko na nawawalan na kayo ng gana. Kamumot na at parang inaantok. Gusto niyo bang sumayaw tayo? Ngayon, gusto niyo ba? Opo! Kayong lahat. Magkakaroon tayo ng luksi sa dinero ko para tuturuan ko muna kayo sa mga hakbang sa sayaw na ito. Teka lang. Unang hakbang ay magbibilang muna kayo ng 1 hanggang sa 8. Pangalawang hakbang ay ganito, 1, 2, 3, 4. Kuha ba? 1, 2, 3, 4. Apa, Pangatlo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kuha ba? Bakit hindi Opo. ko nakikita na kumayo ang lahat? Pang-apat na hakbang ay 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kuha lang ba? Opo!
bang matuto ng ibang paksa? Oo. At dahil dyan na kasubok na ni Binibining Supangan ang talento ninyo sa pagsasayaw, ngayon naman ay susubukin natin ang talento ninyo sa pagbabasa. So bago natin basahin ang kwento ay magbibilang muna tayo ng 1 hanggang 3 numero. Simulan dito. Isa, dalawa, isa, dalawa, tatlo, isa, dalawa, Tatlo. isa, dalawa, tatlo, Isa. dalawa, tatlo, isa, dalawa. Okay? Binibining Vincent? Isa, dalawa, tatlo. Okay, ang lahat ba ay may grupo na? Oo! Okay, so dito ang pangkat una, pangkat dalawa, at ang pangkat tatlo. So pagbilang ko ng 5, lahat ay nakakita na sa kanya-kanyang pwesto. Isa, Hinahinay lang, may video. dalawa, tatlo, Pangkat tatlo. 4, Binubuo. 5, at bumuo ng bilog. Isa, dalawa, tatlo, 4, 5. Okay. So bawat grupo ay bibigyan ko ng kopya ng kwento. At ito ang gagawin natin ngayon. So bawat pangkat ay pipili ng tinatawan. Okay, nakapili na ba? Unang pangkat, sinong tinatawan ninyo? Pangalawa? Pagkayan ko. Okay, pangatlo? Sulyano po. Okay. So, ang gagawin natin ngayon ay dugtungang basa. Pamilyar ba kayo sa dugtungang basa? Opo. Okay. So, pangunahan ko muna ang pagbabasa at susundan ito ng una, pangalawa at pangatlong grupo hanggang sa matapos natin ang kwento. Opo. So, okay. Pangunahan ko muna. Naging sultan si Pilando. Kwentong bayan ng Maranao. Ang kinagigiliwang buwan ng Katagalugan ay may katumbas sa mga Maranao. Si Pilando. Okay? Unang pangkat. Si Pilandong ay Nagamayo pa po. Si Pilandong ay kukulong sa isang kulungang bakal at itapon sa dagat dahil sa isang pagkakasalang kanyang ginawa. Pagkalipas ng ilang araw, ang sultan ay nagdinalas nang makita si Pilandong sa kanyang harap na nakasuot ng magarang kasuotan ng sultan. Okay? Pangalawang grupo. Nakasuklit sa kanyang bewang ang isang iislap na bintang taba. Tataka ang sultan kung paano nakabalik si Pilandong gayong pinatapon niya ito sa gitna ng dagat habang nakakulong ang isang hawla. At ngayon nga ay nakasuot pa nga ng magara. Sinabi ni Pilandong na siya ay iniligtas ng kanyang mga ninunong at nirahan sa isang karikang nasa ilalim ng dagat. Ayaw maniwala ng sultan sa mga kwento ni Pilandong. Ngunit siya ay nakumbinsi ni Pilandong na mayroong area sa ilalim ng dagat. Ang sultan ay naghangad makarating sa ilalim ng dagat at inutusan si Pilandong na ipasok siya sa hawla. At dalhin sa ilalim ng dagat dahil gusto niyang makita ang kayamanan. Sinabi ni Pilandong na paano na ang pamumuno sa kaharian. Okay? Pangatlong grupo. Magiiwan at kautusan ng sultan na siya ang gagawing pansamantalang kahariling. Ngunit sinabi ni Pilandong na dapat ay makakaalaman tungkol sa kaharian sa ilalim ng dagat. Kaya dapat ay ibigay na lamang ng sultan ang korona at lahat ng katunayan ng pagiging sultan ni Pilandong. Pumayag naman ang sultan. Ibinigay na lahat kay Pilandong ang hinihingi at isinakay sa isang bangka. Pagdating sa gitna ng dagat, ay inihagis ang hawlang kinalululanan ng sultan. Kaagad lumubog ang hawla at namatay ang sultan. Mula noon, si Pilandong na ang naging sultan. Okay. At dahil may talento naman kayo sa inyong pagbabasa ay may gagawin tayo ngayon. So
So, bawat grupo ay aatasan ko ng isang salita na kanilang isasaliksik at i-present nila dito sa harapan. Maliwanag lang ba? Opo. Oh, okay. Sa unang pangkat, kayo ang naatas sa kultura ng bayan ng Maranao. Sa pangalawang pangkat naman ay ang kaugalian. At ang pangatlo ay ang kalagayang panlipunan ng Maranao. So, bibigyan naman kayo ng 3 minuto upang magsaliksik. So, ang 3 minuto ninyo ay nagsisimula na. So, narito ang pamantayan ng ating gawain ngayon. So, 2 minuto na lang. Yes? May katanungan po kayo? Wala na po. So, narito ang ating pamantayan ngayon. So, sa organisasyon ay naglalaman ng 15 puntos. At sa originalidad naman ay 15 puntos. Ang nakakuha ay 30 puntos. Maingay. Okay, 2 minuto na lang. Sa nakikita. Okay, tapos na ba? Okay, makipinisan. Bigyan ko muna na kayo ng 2 pang minuto. Pangatlong grupo. Pangalawa, tapos na kayo. Okay, wag mo nang magingay. Hihintayin natin ang ibang grupo na matapos. Okay. So, ang lahat ay may nasaliksik na? Opo! Okay, pipili ulit kayo ng kinatawan na magbabahagi nito sa inyong nasaliksik sa harapan. Okay, unang grupo. Ngayon na po, kung sino yung pinatawang nagpili. Sige po.
makinig sa akin. Makinig ka lahat. Hindi, babawasan ko ng puntos. Okay, so ang naata sa amin ay saliksik ang kultura ng Maranao. So ang kultura ng Maranao ay mayaman at makulay. Ay pinapakita sa kanilang mga sining, musika, sayaw, relihiyon, at tradisyonal na pamumuhay. So narito ang ilan sa mga paunahing aspeto ng kultura ng Maranao. Una rito ay ang sining at arkitektura. Kilala ang Maranao sa kanilang malikhaing sining tulad ng poker na isang uri ng dekoratibong paglililong at disenyo. So ang turugan, ang tradisyonal na bahay ng mga dago o pinuno ay may mga naka-intricate na detalye at masalimuot na mga disenyo. So hindi ito simpleng disenyo lamang. At sa musika at sayaw naman, Maranao ay kadalasan gumagamit ng tradisyonal na mga instrumento tulad ng kulintang, agong, at dabangan. So, ang singkil ay isang tanyag na sayaw ay nagpapakita ng husay sa dalaw at sining ng mga Maranao. At ang kanilang paniniwala at relihiyon naman ay karamihan sa Maranao ay alam naman natin iba na sila ay mga Muslim. So at ang kanilang relihiyon ay isang mahalagang bahagi ng kanilang araw-araw na buhay. So ang kanilang mga ritual at seremonya ay nagpapakita ng kanilang debosyon sa relihiyong Islam. So ang kasalan at tradisyonal na kasuotan. So ang mga kasal ng Maranao ay detalyado at mapagpala. So ang mga babaeng Maranao ay kilala sa kanilang malalabay na kasuotan tulad ng malong at iba pang mapukulay na mga tela at gayon pa rin yung mga masalimuot na disenyo. Titigan natin. Yun lamang po. Okay, no? Salamat. Unang grupo, makikita ko rin na marami rin kayong nasaliksik at may natutunan talaga kayo sa inyong nasaliksik. So, pangalawang grupo, baka dito na ang inyong nasaliksik. Ngayon kami ay nasa dito sa hanggang. Pangalawang grupo ay kami naatasan sa salisik ng kaugalian ng mga Maranao. Ito ang mga kaugalian nila, mga asikaso sa pamilya. At walang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Humihingi ng opinyon sa mga kamag-anak. Positibong pananaw, praktikal, bayanihan at maasikaso. Okay, salamat, Bibi. So, pangatlong grupo, So, ang kabalian ng kultura ng mga Maranao ay masasabi natin naiiba sa ibang mga kultura. Dahil may kanya-kanya tayong mga kultura at kabalian na inuugali o na ating nakukuha sa ating mga ninuno pa lamang. No? Okay? Nadala ba? Opo. So, batay sa aming panaliksik, ang naata sa amin ay ang kalagayang panlipunan ng Maranao. Kagaya ng binanggit, ang kanilang kaugalian at kultura ay nabibilang sa panlipunan. At ang Maranao ay matatagpuan nakatira sila sa malapit sa lawa na tawag ay People of the Lake. Maranao, yan ang tawag sa kanila. At ang kanilang pangunahing pamumuhay ay ang paghahabi ng tela na nilang matutunan ng tungkol rin sa sining ng ibang tribo. Kilala ang Maranao sa pagiging sophisticado ng kanilang paghahabi at gawa sa kahoy at metal. Nagawa nila ang pinakamangha-manghang arkitektura ng vernacular ng Pilipinas sa kanilang kakahangang turugan. So, kadalasan sa kalagayang panlipunan ng kanilang pamamahay ay mas kilala ito bilang turugan. Okay, salamat, Binibini. So, sa Maranao, yung kanilang kalagayang panlipunan ay masasabi natin mayaman sila sa malikas mayaman. Sa kanilang pagsasaka pa lamang ay napakayaman na ng kanilang mga lupain. At ang
mabibigat na butas na kanilang ini-import o pinapunta sa ibang mga bansa ay at sa kanila lang makikita yung durian sa loob lang ng Luzon. Okay, so gusto niyo bang malaman natin ang inyong mga puntos? Yes. So sa unang grupo ay nakakuha kayo ng 30 puntos. Lapakan natin. So pangalawang grupo ay 30 puntos din at sa pangatlong grupo ay 30 puntos din. Then nakita ko ang inyong mga indikasyon sa pagsalisig ng paghahanap ng koneksyon sa pagsalisig. At dahil dito ay mas palalimin pa natin ang inyong mga kaalaman dahil nasubok na natin ang inyong talento sa pagsasayaw, talento sa pagbabasa at talento na rin sa sa inyong pagsaliksik. So narito ang susunod naman tatalakay. So, busy pa ba ang lahat? Opo! Okay, kaya nakikita ko no, na parang hindi ka nakatulog sa Likuran! likod. So, Opo! i-ayos muna na inyong Pakiayos mga ninyo mga upuan. Pakiayos. Bilisan! Dahil may oras kayo. Okay, so ngayon ay kukunin ko muna ang kopya na ibinigay ko sa inyo. Okay, lahat ng kopya, ang kwento ay sa pangatlong grupo. Okay, ano nga ulit ang kwento ating binasa kanina lang? Naging sultan si Pilando. Okay, at patungkol saan ang ating kwentong binasa? Binibining Montajes. May ideya ka ba? Tungkol ito sa isang nagkatalang Pilando na kung saan ay siya ay hulog sa dagat na isang sultan dahil nagkasalan ka. Pagkatapos ay hindi nasahan ng sultan na siya ay buhay pagkalaan. Punta siya sa kay sultan. So, ganyan binilog ang utak ng sultan upang sumakayon sa kagustuhan nito na pumunta sa dagat at doon na ay hanapin yung halikan ng mga na mayroong mga kayamanan. At doon, pagkatapos hulog si sultan na namatay, na nakuha niya ang sultan bilang isang sultan. Okay, salamat no. So, sa kwento ay bago naging sultan si Pilando ay inuhulog mo na siya at kinulong sa isang kaula dahil sa kanyang pagkakasala. At sa kanyang pagbabalik ay unang pinuntahan niya ay ang sultan upang bilugin ang ulo nito at para madala sa kanyang mga sinasabi na may kaharian sa ilalim ng karagatan. Kung ikaw ang magiging sultan o kung ikaw ang naging sultan, maniniwala ba kayo sa mga sinasabi ni Pilando? Hindi po. Kay Binibining Corello? Naideya ka ba bakit ayaw mo maniwala sa sinasabi ni Pilando? Ako ang klaseng tao na hindi agad magtitiwala sa mga sinasabi na gusto ko yung nakikita ko kung meron bang gusto ko nakikita yung meron bang minuto siya. So, then like katulad ng Pilando, sabi niya, meron siyang mga limuno doon sa karagatan na Okay, no, salamat Binibining Corello. So, sa tingin niya, so tayo ay may iba't ibang opinion. May ibang maniniwala, may iba rin na hindi maniniwala kasi na rin sa prinsipyo na ating pinahawakan. So, ano ang nakikita sa inyong mga isipan bago ay pagkatapos nyo nabasa yung kwento? So, Binibining Laguna, may ideya ka ba? Ang tumatas sa aking isipan batay sa kwento ay huwag agad-agad maghiwala dahil hindi lahat ng tao ay totoo. May iba na napapanggap lamang at mapagbilang. At hindi dapat masisilaw sa pilar na may pakpak. Okay, salamat no, Binibining Laguna. May malalim talagang ibinigay.
So, sa kanyang sinabi ay, hindi agad maniniwala sa mga sinasabi ng ibang tao, kahit pa ito ay iyong mga kaibigan. So, ano kaya ang mensaheng nais ihatid ng kwento? Okay, Binibini Parilla, may ideya ka ba? Mensaheng ihatid ng kwento. Para sa aking grupo, ang mensahe ay pag-isipan mo na bago maniwala dahil maaaring ikaw magiging rin na isang pag-isipan. Okay, no? Salamat, Binibini Parilla. So, ang sa sinabi niya ay huwag agad maniniwala dahil baka pagsisihan mo lang ito sa huli. At sa kay Pilandong naman ay huwag mag-ambisyon ng mga bagay na hindi naman kaya tuparin o abutin dahil darating ang araw ay babagsak ka rin sa iyong mga ginawa. So, nakikita ko na may mga nalalaman na kayo sa ating binasa. Okay, so mas palalimin pa natin ang inyong mga kaalaman. Okay, gising pa ba ang lahat? Oo! Okay? Ilagay sa bag ang inyong mga cellphone na nakikita ko na hindi kayo nakikinig. So, binibini, pakitago na inyong cellphone bago ko ulit yan. So ngayon, ang aming paksang tatalakay sa hapon na ito ay ang kwentong bayan. So, pamilyar ba kayo sa kwentong bayan? Oo! Siguro pamilyar naman kayo sa kwentong bayan. Ngunit, hindi kayo ito, ang pag-unawan nyo ay hindi pa malalim. So, kapag sinabi natin kwentong bayan, ito yung mga salaysay na nagpasalin-salin sa iba't ibang mamamayan. So, para siyang isang chismis, no? Sa ating para siyang isang chismis na kumalat sa buong barangay. Totoo ba? Oo! Okay, kapag sinabi natin kwentong bayan, ito ay isang panitikan na yun nga, nagsalin-salin sa iba't ibang lugar. So, ang panitikan or ang kwentong bayan ay nakapanood dito ang tradisyon, kultura, pamumuhay ng isang bayan. So, ano nga ba yung makikita natin sa pamumuhay ng isang bayan? Halimbawa, Binibini, ano yung pamumuhay na mga halimbawa sa isang bayan? Sa isang bayan, kaya lamang ng magsasaka. Okay, pagsasaka, no? Magaling. Ikaw, Binibini. Opo, pangingisda, no? So, yan yung mga kadalasang nakikita natin. Siyempre sa mga bukiri, no? So, ngayon ay mas kalilingin pa natin kung ano talaga ang kwentong bayan. So, ngayon, ang kwentong bayan ay may mga ulisda. So, una na dito ay ang alamat. So, pamilyar ba kayo sa salitang alamat? Oo! Okay. So, kapag sinabi natin alamat, ay patungkol siya sa kwento ng pinagmula ng isang bagay o oo. So, ano ba yung mga pamilyar na alamat na inyong nabasa? Alamat niya. Ano pa? Alamat na. Alamat ni Pinkaw. Alamat nila. Kaya maraming salamat, no? Magaling dahil maraming may mga nabasa mga alamat. So, narito naman ang aking mga halimbawang alamat. Alamat ng Lanzones. So, may nabasa na ba kayong alamat ng Lanzones? Okay. Ngayon ay gusto ko na basahin niyo yan kapag umuwi na kayo sa inyong mga bahay. Gusto ko salitin niya ang alamat ng Lanzones. So, ngayon, pangalawa, alamat ng Pilipinas. Nabasa niyo na ba ang alamat ng Pilipinas? Hindi po. Narinig lang. Ngayon, ang alamat ng Pilipinas ay patungkol siya sa tatlong babae na magkakapatid. Si Luz, si Linda, at si Bisaya. Yan yung tatlong babae na naglalaro sila sa may dagat, no? Ang kanyang ama ay isang higante. So, dahil nga ng ama ay medyo busy sa kanyang pamumuhay. No? So, ang nangyari, ang tatlong magkapatid ay naglalaro sa dagat.
At yung isang kapatid ay nilabon siya ng isang araw. Dahil nga nakita ito ng dalawa niyang kapatid, ay tinulungan niya ito. Tinulungan nila ito maglulit sa mga palad ay nagkakainin ang mga. Kaya nung umuwi ang kanilang ama, ay naghanap siya naghanap sa kanyang anak. Ngunit wala siyang nakikita. Ganyan lamang yung nakikita niya ay may tatlo parang mga lupa or mga lampas, no? So yun yung mga tatlong pulo, no, sa atin, sa Pilipinas, yung si Luzon, Visayas, at Mindanao. So ngayon, sa mitolohiya, pamilyar ba kayo sa salitang mitolohiya? Okay. Ngayon, masabi ko na natin kung ano ang kahulugan ng mitolohiya. Kwento ng iloto na isang pagsikilan na relihiyon o paniniwala. Kapag sinabi natin mitolohiya, ay kaya pakaloob ng paloob dito yung pananampalataya o paniniwala ng isang lugar. So dito, ang mga kadalasang tauhan ay mga Diyos at Diyosa. So pamilya ba kayo sa Greek mythology? Yes! Yes! So dito yung mga Diyos at Diyosa. Makinig ang lahat. So, pagkira kayo sa kwentong Pandora Box. So, galing na siya sa Greek mythology. Yes po, Pandora Box. So, ito ay tauhan ng ano? So, ang pangunahing tauhan dito ay si Pandora. Si Pandora ay binuo siya ni Zeus sa hangin at sa lupa at tubig. Si Pandora ay binigyan siya ng mga regalo ng mga Diyos at Diyosa. So, ang nagbigay ng talino sa kanya ay ang Diyosa ng talino. Sino? Si Athena. Ang Diyosa ng kagandahan ay si Aphrodite. Si Hermes naman ang nagbigay sa kanya ng puso. Yung hindi na talino puso dito. So, yan yung nangyari kay Pandora. Kasi kapag sinabi natin Pandora sa Greek ay sabihin mga regalo, no? So, parang mas iniugnay talaga ang kanyang pangalan sa kanyang buhay. Kasi Pandora ay binigyan siya ni Zeus ng isang garapon. So, sinabi ni Zeus na huwag mo itong bubuksan. So, syempre, sunugin naman si Pandora, hindi niya ito pinuksan. Ngunit may nakilala siyang isang Diyos. So, ang Diyos na yun ay siya yung nagbukas ng garapon. So, ang nangyari, binuksan ng garapon, hindi nila alam na nakaloob dito ang kasamaan. Doon din yung kahirapan, doon din yung mga kasamaan na makikita natin sa ating mundo. So, yun yung nangyari. So, kumalat siya sa mundo. So, yan yung, para siyang si Adan at Eva, di ba? Pero ang kaibahan lang ay si Pandora na yung naging tao. Susunod ay mayroon akong mga halimbawa, mga mitolohiya. So ang nalilin niyo kanina ay halimbawa sa Greek mythology. So, ito naman ay sa Pilipinas. O dito ay ang Serena at si Santiago. So, narinig niyo ba yung kwento na ito? Kailangan yung saliksikin niyan. Susunod ay si Malakas at si Maganda. Siguro pamilyar kayo dito. Mga si Malakas at si Maganda na nakakulong sa kawayan. Susunod ay ang pabula. So, pamilyar ba kayo sa pabula? Okay. Yun. Ano nga ba yung pabula? Pakibasa? So, sino-sino yung mga tauhan sa pabula or sa pabula? Ay po mga bagay na walang buhay. So, halimbawa ng pabula
ipabula. So, ano nga ba yung mga pamilyar na ninyo na ipabula na kwento? At si Conejo, walang tatlo. Ito, ayun din ako sa sigawan. Si Pagong, at si Hansing. Pamilyar na kayo sa kwento nito dahil paulit-ulit ang ganitong dalawa. Si Pagong na Tuso at si Hansing na Mandaraya. At dito rin ang Silanggang at si Pamilyar ba kayo sa kwento ito? Opo! Okay, ba ha? Ayoko. Ano ko na lang ilalagay? Siguro hindi na kayo manilito, no? Opo! Susunod ay ang parabola. Pamilyar ba kayo sa parabola? Opo! Ano nga ba yung parabola ang pagkibasa? Mga kwento na po sa sinayaan, So, kapag sinabi natin parabola, ito yung mga kwento na habang sa Biblia. Siyempre, may matututunan tayo or may makukuha tayong dingkong aral. So, sa parabola ay nanggaling na sa Greek na parables. So, kapag sinabi natin parables ay parang may kaugnayan. No? So, ngayon ay may halimbawa ako dito parabola o parables. Ito ang kwento ano yung mga anak. Pamilya ba kayo sa ano yung mga anak? So, mari bang bahagi mo, Ginoong Barrientos? So, ang kalibutan naman ay ito ay patungkol sa dalawang anak na ang isa ay gusto niya kunin ang kanyang kayamanan bilang isang anak sa kanyang ama. So, yun, yung kanyang anak na makaway, so, bilang yung makaway, dahil ay kinuha niya ang kanyang mga tatangan o mga pamana sa kanyang ama. Tapos, naglakbay siya sa ibang bansa upang doon ay magsaya. Malipat ng mga ilang araw or ilang taon ay naubos ang kanyang mga pera. Tapos, lalagay siya sa punto na wala na siyang makain. So, gusto niya bumalik sa kanyang ama. Tapos, tinanggap naman siya sa kanyang ama na tulong na pagmamahal at pagkatawad. Okay, maraming salamat, no? Napakaganda ng kwento dahil sa kabila ng kasamaan na binigay sa kanya ng kanyang anak, ngunit tinanggapan nila ang bisa nito. So, yan yung napakagandang kwento na nanggaling sa Biblia. Ang kanilang okay, ngayon, basahin muna natin ulit. Kung ano yung mga uri ng kwentong bayan. Una na dito. Alamat, tinutulungan, parabola. So, yan yung apat na uri ng kwentong bayan. Ngayon, nakikita ko no na may natutunan kayo, may naunawaan kayo. Ngayon, titignan natin kung mas nakakaunawa ba kayo. Tutukayan natin yan sa ating gagawin ngayon. Sa parehong pangkat kanina, ay upo kayo ng bilog. Pakilisan. Okay, sa kanilang pangkat ay gagawa kayo ng sarili ng kwentong bayan gamit ang comic strip. So sa comic strip na yan, ay yung gagawin ay nakapanood dyan ang kultura, kaugalian at kalagayang panlipunan na inyong gagawin. Maliwanag ba? Opo! Okay, ngayon bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para tapusin ang comic strip. So narito ang ating pamantayan. Okay, pagkamalikhain, 15% o originalidad, 15%, kaangkupan, 10%, mensahe, 10% at kabuuan ay 50%. Maaari na kayong magsimula.
Gamit juga po. Mayroon na lamang kayo ang aning minuto. Kailangan kapitan. Gumawa ng tahimik, no? Para may mabilisan. Mayroon na lamang kayong 3 minuto. Mayroon na lamang kayo 2 minuto.
Mayroon na kayo isang minuto. Iyaman ang bubos. Okay, tapos na ba? Okay, tapos, so hindi tapos ay makakatagin mo ay tulong na gawa. Okay, magsisimula tayo sa unang grupo. Bahagi nila sa harap ng klase. So, ang napili namin na bayan ay Papulaw. Ito ay tungkol kay Baboy at kay Lobo. So, sa unang strip, ay gusto makipaglaro ng baboy sa kanya, pero ayaw ng lobo dahil nga mabagal tumakbo si aso. Aso si baboy. Pero nung Makinig ang lahat. Teka Pero lang, parang ingay. Pero nung nahulog si Lobo sa isang bangin ay si Baboy lamang ang tumulong sa kanya. Dahil doon ay nagkaayos sila at nagipaglaro na si Lobo kay Baboy. Yan lang. Maraming salamat. Palakpakan ang unang grupo. Uy, palakpak! Uy! Okay, so dalawang grupo. Bahagi sa harap. Sino yung pangalawang grupo? Ang aming magiging important subject. Okay, magpipiliin nyo na lamang ay si Gagamba, si Gagamba at si Barbaro. So, ang storyline ay si Gagamba ay si Barbaro ay isang maganda na pinupuri ng lahat. Siya ay kinaiinitan ng lahat. Ngunit si Gagamba ay hindi. Siya ay masipag na gumagawa ng kanyang spiderweb. So, si Barbaro, pinupuri nga ng lahat. Si Barbaro ay may kinaiinitan. Si Gagamba, naiingit siya dahil hindi na makagandahan si Gagamba. Ngunit siya ay namuli pa rin dahil nga pinukumpara silang dalawa dahil si Barbaro ay maganda, ngunit wala naman siyang silbi, din ang sabi ng lahat. Pero si Gagamba, pinupuri siya dahil ang sipag-sipag niya. Yun nga, isang araw ay tanong si Barbaro kay Gagamba kung bakit masipag-sipag na paano niya ito nagagawa. Patinig mga pangkat. Okay, mga pangkat, patinig. Patinig din sa aming pagkulat. Okay. Yun nga, isang araw ay nagtanong si Barbaro kung bakit nga ba tahimik lang siya sa isang gilid. Samantalang pinupuri naman siya. At hindi ko siya nakikita dito sa ibang hayop. At sinabi ni Gagamba na hindi naman niya kailangan ng mga papuri sa ibang tao o ibang hayop. Kundi yung kanyang sarili lang naman yung kanyang inaasahan. Okay, maraming salamat sa napakaganda ng Barbaro. Okay, pangatlong grupo.
Ay, ito na ipakita. So, ang ginawa namin ay isang alamat. So, ganito nagsimula ang kwento. Ang pamilya Nawi ay masaya nagsasaka. Dumating ang unos na salanta ang lahat ng kanilang pananim. Mula noon, ang kanilang pananim mula noon, ang bagyong iyon tinawag nilang Nawi Bahagdan Palayan. Naibalik ang sagana ng kanilang pananim, binabalik-balikan ito ng turista. So dito, pinagmumula ng isang pook o bagay kaya tinatawag na alamat ng Banawi Rice Terraces or alamat ng Bahagdan Palayan. Babatulan din natin ang inyong mga ginamit na mga materyales. Okay, sa unang grupo, may dapat na po 8. Pangalawang grupo ay apat na po siyam na punto. Pangalawang grupo ay ganun din, apat na po siyam na punto. Okay kayo? Bakit kayo mag-Cartolina? Pakibalik kayo yung mga upuan sa ayos. Pakibilisan. Isa. Bakit ba nakikinig ba kayo? Dalawa. Tatlo. Ngayon. Ngayon po kaya natin kung may mga natutunan ba kayo sa buong pagtatalakay natin ngayong hapon. Nakikita ko na naiintindihan nyo talaga ang ating talakayan. Ngayon ay mas papalawakin pa natin ang iyong kalaman. Handa na ba kayo? Handa na ba? Isayos muna ang iyong upuan. Dapat nakalinya ito sa tama. Iligpit ang inyong mga gamit at dapat golden lamang ang aking makikita. May inihinda akong pasulit na inyong sasagutan. Ito ay naglalaman ng 20 item. Bago ang lahat, may isang alintutunin ako na dapat inyong isakatuparan. Ito ay huwag kayong magkopyahan at sariling papel lamang ang inyong titignan. Paliwanag ba? Oo. Bilangin niyo ang pinakalintutunin. May papel na ba ang lahat? Sabi ko sa inyo na sayos ang inyong mga upuan at dapat nasa linya ito. Hindi kayo nakikinig. Huwag munang magsimula. May papel na ba ang lahat? Ngayon, bilugan ang titik ng tamang sagot. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang sagutan mga katanungan. Maaari na kayong magsimula.
isang minuto na lamang ang natira. Tapos na ba ang lahat? May isang minuto na lamang kayo. Two, one, quiet. Tapos na ba kayong lahat? Opo. Ngayon, magpapalitan na tayo ng papel. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, magmamarka na tayo kung ano yung tama. Una, A. Pangalawa, B. Pangatlo, C. Pang-apat, A. Pang-lima, Delta. Pang-walo, pang-anim, Charlie. Pang-pito, Alpha. Pang-walo, Alpha. Pang-siyam, Bravo. 10, Bravo. Tapos na ba? Tapos niyo bang markahan? Opo. Okay, pakipasa na yung papel sa harap. Na? Okay. Ngayon, magkakaroon tayo ng dagdag aralin. At ipapasa ito sa susunod na pagkikita. Pagsalisik ng kaligirang pangkasaysayan ng nobelang El Filibusterismo ni Dr. Rizal, dalhin ito sa susunod na pagkikita at isulat ito sa buong papel. At mag-iiwan ako ng kasabihan, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Na ang ibig sabihin nito ay ang pagpapahalaga sa kasaysayan ay mahalaga upang maitupad natin ang ating mga pangarap. At ang layunin ay babasahin kung natuto ba tayo. Ngayon, nakapagtatalakay ng mga pangyayari mula sa tinasang kwento na nagpakita ng kultura at kaugalian. Nakukuha lang ba? Opo. Pangalawa, napahalagahan ng mga mensahe ng hatid ng kwento naging sultan si Pilando. Nakuha lang ba? Opo. Pangatlo, naisasagawa ang comic strip na nagpapakita kung anong uri ng kwentong bayan ang ginawa. Nakuha lang ba? Opo. Okay, ngayon tapos na tayo ating talakayan. May katanungan na ba kayo? Wala.